Sir para kami Romeo, mag-propose ng ganyan. Nakakasama ng loob. At ang isa pang nakakasama ng loob, ang ating presidente, ganun din ang sinasabi, no? Wala po kayong makikita sa DepEd curriculum yan. Sa kasalukuyan na pinapilot na yan. Wala rin po kayong makikita niyan sa bill. Bakit po pinasabog ang isang pakete ng mga impormasyon na talagang ang layunin ay i-derail po itong policy measure na ito. Sa huling yugto na dapat mataas na, nasa level na ng amendment ng Senado. Eh bakit wala sila nung House of Representatives? Dinidiscuss ito last year o nung isang taon. Wala sila dun eh. Pumasok sila dito na lang sa huling yugto na kung saan nasa very advanced stage ng legislation. So we feel that it's really bad faith, no? Kasi po ang pagkasagawa naman ng batas nakabukas yung buong proseso. Different stakeholders are invited, government, private sectors, to discuss all the provisions. Nakalatag po yung mga kopya ng mga panukalang batas na yan. Yung sinasabi Yes, kasi, sir. Medyo napahaba ako. sige, go ahead. Go ahead. Yung sinasabi kasi, sir, yung international standards na tinatawag, pwede bang mailusot yun? I think yun ang pinag-uhugutan ng, although sabing mo nga, wala naman dun sa bill, yung mismong word na masturbation. So, ibig bang sabihin ito, wala kayong nakikitang cause of concern? Despite Di yung po. quote-unquote international standards? Yung pong banggit ng international standards ay binangga nila dito sa masturbation. Marami pong international standards. Yung CRC, Convention of the Rights of the Child, yan po ay international standard din. Yung pong mga human rights, no, na international agreements or accord, yan ay mga standards. Standards yan because tayo ay pumirma dyan. Tayo ay committed dyan. So para sabihin nila, itong standards na to, nakita nila tuturuan ng masturbation. Actually, standard ng Europa, nakita nila yung teksto, sa Project Dalisay nga, hindi nila pinakita kung ano talaga yung source Talagang parang pinili lang nila yung teksto, napakaliit ako, hindi ko nga nabasa masyado. Pero para yun ang ibangga nila, talagang very malicious yung atake nila. Sir Romeo, If they're opposing any of the provisions of this measure. Yes, yes, sir. Sir Romeo, yun na nga po So, nadaan na kayo dun sa, kumalat kasi ito sa mga group chat yung kanilang, Yes. ano. Viral, So, viral. nag-viral siya. So, kiniklaim nyo na ito'y fake news dahil talagang meron naman kayo alam kung ano yung laman talaga nung panukalang batas. Paano nyo to neutralize? Hindi ba kayo nagpupunta rin sa mga group chat na yan para doon nyo na lang ipaliwanag yung maling impresyon na ibigay sa kanila? Well, sabihin natin nakauna sila kasi Christmas tayo lahat. Ang sarap-sarap ng pakiramdam natin. Biglang binulaga tayo nito. Humahabol po kami ngayon to correct all the misinformations and the fake news na pinakalat o na-trigger nitong Project Dalisay. In fact, kami ngayon naghahabol. Imbis na nakakonsentrate kami dito sa legislation, kami po ay naghahabol to reach out to the different platforms, kagaya po ng mga interviews ng media, kagaya po sa social media. Active din po kami sa Child Rights Network at Philippine Legislators Committee on Population social media accounts, no? Nandyan po ang mga impormasyon, nandyan po ang mga posisyon namin, at meron pong mas malaking network ng mga advocates itong Defend CSE at calling for the passage of Senate Bill 1979.